Maganda at maluwalhating araw po sa inyo ngayon. Ika-13 ng buwan ng Pebrero, Sabado po ngayon. So pag Sabado, 1:00 tayo hanggang 2:00. At yung pong mga magsisimba sa inyo bukas sa Sunday, alalahanin niyo palagi yung paalala nating social distancing. Yung mamaya na yan. Paalala muna tayo, magsuot muna ho kayo ng inyong mga face mask and face shield. Sapagkat ito lang ho ang ating pananggalang sa totoo lang. Dahil kahit daw may bakuna, kailangan pa rin magsuot ng face mask at face shield. Kung walang katapusan, Anyway, ganyan talaga. We have to adjust to it. We have to live with it. So, huwag niyo kalimutan. Pag kayo'y nasa labas na, siguraduhin niyo lang. Ang distansya niyo sa isa't isa ay 2 meters o kaya naman or 6 feet. And palagi yung alalahanin yung maghugas kayo ng inyong mga kamay na may sabon. At mga 20 segundos, kailangan yung tunay na paghugas, hindi yung pawarni-warning hugas. At palakasin nyo yung mga katawan. Kumain ho kayo ng mga masustansyang pagkain lamang. Mag-ehersisyo kayo. At pagkatapos, matulog ng maaga at tamang oras, tamang bilang. Kayo rin ay uminom ng maraming tubig. Yung isang kaibigan natin pianista. Iimbitahan sana natin kagabi ito si Ferdibor. Meron daw siyang rayuma. Sabi ko, alam mo, ang gamot lang dyan, water therapy. Uminom ka ng 1 galon tubig. Araw-araw, pag hindi nawala yan. Kasi marami akong kaibigan, yun lang daw ang ginagawa nila. So, subukan po natin para lumakas tayo. Napag-uusapan yung social distancing na anyayahan tayo sa Pulilan, Bulacan ni Mayor Maria, ano na nga ba apelyido ni Mayor ng Pulilan? Montejo. Ayun, si Mayor Martis Ochoa Montejo. Magandang hapon sa iyo, Mayor. Hindi tayo nakarating, kaya tayo'y nagpadala lang ng video message. Dahil meron tayo palang previously scheduled na biyahe sa Lawag. Pero ang bali natin, Mayora, yung social distancing yata nung inyong groundbreaking doon sa inyong bagong center, hindi nasunod. Naku, mag-ingat ho kayo. Baka tayo magkahawaan. Kahawaan kayo dyan. Anyway, congratulations po sa inyong groundbreaking last Thursday. Matagumpay naman daw. Napapag-usapan yung biyahe sa Lawag. Alam niyo ba yung sa Lawag City? Matagal na rin tayo hindi nakarating doon. Must be 3 taon na. Sumama ho tayo kay Senador Bongo. Ano sinabi ko sa inyo nung Huwebes? Pero wala tayong oras magkwento kaya ngayon tayo magkikwento. Kami ho ay sinalubong ng batang-batang gobernador ng Ilocos Norte. And hindi ko nga alam na siya pala ang gobernador doon. Anak pala ito ni Jaime Marcos, ni Senadora.
Kanyang ama ay si Tommy Manotok. Aba makisig na bata at matangkad. Parang 6-footer yata. At nandun din yung, sinalubong din tayo kami ni Senador Bongo. Ni dating Senador Bongbong Marcos, dati ring gobernador, dati pang kongresista, at tumakbong vice presidente. At naroon din yung kanyang makisig din na anak, si Sandro Marcos. Sino pa ba? Ang nakasabay ho natin sa aeroplano, si Secretary Michael Dino ng Cebu. Siya ho kasi ang kasama ni Senator Bongo doon sa pag-inaugurate ng Malasakit Center. Because I remember 2 years ago, doon ho yung unang Malasakit Center, ginawa yun sa Cebu. Doon sa ospital ng, kung hindi tayo nagkakamali, Soto. Hospital named after Soto. At doon, lumaki yun. Biro nyo, 101st yung inaugurate sa Lawag. At doon pa, tutuwa naman tayo dahil doon pa sa hospital named after yung paborito nating mamamayan ng Lawag. Si Manong Roque Ablan Jr., ang nasirang congressman, na ito ang kaibigan ng lahat. And I remember, nakilala ko ito 1987. Pinahanap ho ako nito Kasi nung pumunta tayo sa Ilocos Norte, medyo naging controversial tayo kasi that was the year I broke away from the yellow group of Cory. Nung tayo ay pumalas sapagkat hindi natin gusto yung ginawa nila sa mga Marcos loyalist at hindi naman may pagtanggol ng mabini lawyers group kung saan ako naging miyembro. Sabi ko, pareho lang pala. Mas masahol pa tayo ako sa nilabanan natin, Griming Marcos. And nung nagpunta ho tayo ng Lawag, noong 1987, nashock siyempre yung mga tao doon dahil anti-Marcos ho tayo For 20 years, nilabanan natin si Presidente Marcos pagkatapos iba na yung ating sinasabi. Gulat sila kasi sinabi ko, akala ko ba itong si Presidente Marcos tinanggal natin dahil lumalabag sa karapatang pangtao, nag-EDSA revolution tayo, pero mukhang ganun, mas masahol pa tayo. Kung ano yung ginagawa ni Presidenteng ayaw natin, dahil kami nung mga nagrarally noon, siyempre, pinagbabatuta rin kami. Ganun din ang nangyari nung manalo yung grupo ng Cory. Madalit sabi, na bago. Dahil mabini lawyer tayo, nagsasalita, pinagtatanggol natin si Marcos at kinikriticize natin si Cory Aquino. Siyempre, that created quite a stir in the Ilocos region. At pinahanap tayo ni Manong Roque Ablan. At nagkakilala ho nga kami. Kaya naging malusog ang aming pagiging magkaibigan. Pero nyo, 87, ilang taon na ba yun? 97, 2010, 2014. 30 years. Plus 6, 36, plus 1, 36. Imagine 37 years ago. Pero naging, so every now and then, nagpupunta tayo doon. But the last time I remember I was there, 3 years ago,
Meron tayong inatinan, I forgot all about it na. Anyway, nakakatuwa naman kasi yun yung mga batang mga kongresista ngayon doon, mga mayor ngayon doon, mga paslit pa ho ito gagaya nung anak ni Amy. Wala pang anak si Amy nung magkakasama kami sa Hawaii noon, nung ako'y abogado ni Imelda Marcos. Biro mo ngayon, gobernador na. At nagulat din ako, ang mayor pala ng Lawag City ay si Michael Kion. Michael Marcos Kion. Anak ko ito ni si Elizabeth Marcos Kion, ang kapatid ni Presidente Marcos, ang nasira. At tapos yung vice governor doon, na nakatabi ko, sabi niya, Sek, kilala niyo yung mother-in-law ko. Sino mother-in-law niyo? Si Lloyd Marcos. So, sabi ko, close sa akin yun. Ang kabiyak naman ni Dr. Pacifico Marcos. Sabi ko, kumusta na ho siya? Buhay pa ho ba siya? Naku, hindi na. Sabi niya, 2 years ago, namatay na siya. Napakabait nung si Mrs. Lloyd. Sabi ko, yung mga Marcos talaga, nakabalik na sa buong Ilocos kasi gobernador. Marcos, anak ni Amy. Yung vice governor, daughter-in-law naman nung kapatid ni Ferdinand Marcos na si Dr. Pacifico. Yung isang congressman, Dr. Angelo Barba. Ang Barba ho kapatid din ni Presidente Marcos yung asawa ng Barba Ano nga bang pangalan ni Manang? Nakalimutan na natin sa tagal. So madalit sabi yun ang ruling elite uli doon. Kasi itong si Rudy Fariñas, mukhang nagpahinga na, ayaw na ng politika. Pero yung dalawang anak na, miyembro ng Kongreso. Sa ngayon, hindi kami nagkausap at nandun doon siya sa malayong lugar ng Ilocos Norte. Siyempre, mainit ang pagtanggap kay Senador Bong Go. Kasama ko nga pala namin yung si Philip Salvador. At itong dalawang Philip Salvador sa kasi Senador Bongo, merong style ng meron silang exchange na matatawa ka. Tuwan-tuwa naman yung mga tao. Matagal din yung mga talumpatian doon. Saka iba yung style doon. Pag nagtatalumpati yung isa bago magtalumpati, nire-recognize, kinikila, ina-acknowledge lahat yung mga nandun. Ay biro nyo, kung 20 kami doon, na-acknowledge mo, so napakatagal. Bago makapag-umpisa yung magsasalita, iisa-isahin kang i-welcome muna. Naabot po tayo ng siyam-siyam sa Lawag ng Huwebes. Pag ganun pa man, nakakatuwa ko kasi gaya ng binida ko sa inyo nung Miyerkules, yung pupunta namin ni Senador Bongo doon, yung mga drivers ng tricycle at saka ng kalesa. Dahil because of the pandemic, nawalan sila ng mga pasahero o sa madalit sabi, karoon sila ng problema. Pareho rin ang problema ng lahat dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya si Senador Bongo, yung his usual style of generosity and compassion and responsive dun sa mga needs ng mga mahihirap, nagdala ho doon ng kadami-daming pang-ayuda. Unang-una, yung Malasakit Center, nagbigay ho si Presidente Marcos ng 5 milyon para dun sa pondo ng Malasakit Center. Apart from that, parang manarinig ko pa si Senador Bongo na may 10 milyon pa yatang handang ibigay, galing naman sa Kongreso. At tuwa-tuwa ho yung mga tricycle drivers doon. Ang dami nila. Mga 300 yata yung nandun sa tapat, sa harapan namin Yung mga kalesa drivers, sumakay pa si Senador Bongo Sumakay din siya sa tricycle. Yun ang nakalimutan natin. Nang nire-review ko mga kinuha kong picture, sabi ko, dapat nga pala
Sumakay ako doon sa kalesa, ako rin may hawak ng kabayo at ako rin doon sa tricycle. Parang souvenir. Bakit? Pagbalik na natin doon, pag tayo lang mismong pupunta doon, tayo saling pusa lang doon eh. Ang nakakatuwa ho doon, meron ho siyang, apart from ayuda, kung ano nung mga, meron siyang tablets, nagdala ho siya ng mga bisikleta, mga 25 yata ang bisikleta yun eh. Ano pa ba? Nagdala rin ho siya ng sapatos. O ito magandang kwento ko sa iyo sa sapatos. Nung nagsasalita si Senador Bongo, tumingin siya dun sa mga tricycle drivers, yung mga 300 na nasa harapan namin. Sabi niya, may dala ako sapatos dito. O ikaw, sabi niya, nakatsileras ka. Ikaw, isa ka. Dalawa. O madalit sabi, mga 5 ang nandun. Dala niya yata 4 lang. So pagdating nung ika-5, kinunan ko pa ng picture nung sinasapatusan. Dati-dati daw, yung sapatos niya binibigay niya, pinagpapalit niya, tsinelas. Pero there was an incident na ayaw niya na mauli kaya hindi niya na binibigay kanya sapatos. Anyway, yun yung isa, pagdating, wala na ka. Kung 4 lang yung dala niya, hindi lang natin lang kung meron pa siya sasakyan. Pero, sabi ko ni Senador Bongo sa kanya, naku, sabi niya, wala na. Wala na akong dalang sapatos. O, ito na lang, relos. So, binigyan niya ako ng relos. Maniwala kayo, after a few minutes bumalik. Sabi niya, Senador Bong, gusto ko sapatos ayoko ng relos. Naloko na. Okay, sabi ni Senador Bong, hindi, sige, tanggapin mo na yung relos at hanap tayo ng sapatos. O kaya kanina, nang pauwi na kami, no, rather kanina, nung Huwebes, sabi ni Senador Bongo sa kanyang alalay, uy, siguraduhin mo nabigyan natin yung nagre-reklamo mo ng sapatos. Yun ang ginawa namin doon. Naku, tuwa yung mga tao doon. Nanalo si Presidente Marcos doon. Rather si Presidente Duterte nung ilalan. Pati si Senador Bongo, kaya nagpapasalamat siya. Maganda rin naman kasi unang-una ako Ilocano rin. Ang tatay ko La Union Ilocano. Kaya kailangan, we'll have to brush up with my Ilocano dialect, language. Kasi yung tatay ko, nung napunta sa Naga, wala, naging Bicolano Ang medium of communication, naging Bicol. Mas magagaling pa mag-Ilocano yung Bicolana kong mother Anyway, so, ang kagandahan kasi ng Malasakit Center. Ito, nangyari kasi ito nung si Senador Bongo ay aide pa ni Mayor Duterte. Marami yung nagpupunta na hindi taga Davao. Sabi daw ni Mayor Duterte at the time sa kanya, hindi po pwede, kailangan lahat na nagpupunta rito, tulungan natin. Kung hindi natin ito matutulungan, hindi nila ako magme-mayor. Kaya, the usual, alam niyo naman, usual na hinihingi sa mga mayor, problema siyempre sa pera, problema sa medisina, problema sa ospital, yung mga anak, kung lahat na klaseng problema. Kaya nung naging presidente siya, naisip ngayon ni Senador Bongo itong Malasakit Center. Nasalip na yung mga nangangailangan ng tulong, nagpupunta sa iba't ibang ahensya, pupunta sa PhilHealth, pupunta sa DSWD, pupunta sa PCSO, pupunta sa DOH. Sabi niya, maglagay na lang tayo ng isang center. Nandun na lahat yung mga ahensya para hindi na kung saan nagpupunta. Nandun na lahat yung pagka-process mo ng application. Punta ka lang sa isang lugar, nandun na lahat yung mga ahensya na dapat mong puntahan. That started it. Maniwala kayo, biro mo 101
Ang dami na. Hindi lamang yan. Kasi dati-dati, yun ay proyekto lamang nung siya ay Special Assistant to the President. Ngayon senador na siya, ginawa niya, abay nagpanukalang batas siya at naaprubahan, creating the Malasakit Center Act. Madalit sabi, kahit nawala na si Senador Bongo, kahit nawala na si Presidente Duterte, patuloy, kasi batas na eh. Kung hindi niya pinambatas yun, o di co-terminus sa administrasyon ng Duterte. Yan naman ang kagandahan kay Senador Bongo. Isa lang daw ang yung nagpakilala sa kanya. Nakakatuwa, sabi niya, itong Senador Bongo, pareho nyo rin, maraming bisyo. Pero iba ho ang bisyo nito, serbisyo. Okay, yun ang naging biyahe sa Lawag City. So, congratulations ulit sa mga grupo ni Senador Bongo. Anyway, puntahan po natin naman itong Dole. Alam niyo itong Dole? Itong si Secretary Bebot Bello. Meron po siya mga proyekto sa Dole na palagay ko hindi alam ito ng mga kritiko. Kaya wala itong sawa ng kapupula kakikriticize sa administrasyon. Hindi nila alam. Sa ngayon po dyan sa Dole, abay umaabot na ng 6.3 billion worth of cash aid ang nailabas na ng Dole, ng Department of Labor and Employment. Kaugnay po ito sa pagtugon sa coronavirus pandemic. At sa ngayon po sa figures nila, over 1.1 million workers na ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Adjustment Measures Program or CAMP. Pati na ho yung abot kamay, ang pagtulong AKAP for OFWs. Hindi ba? Ang daming programa ito mga ito eh. Meron pa nga sila, narinig nyo sa ating palagi rito, yung tupad. Abay, nag-disburse na rin sila ng 5.183 billion pesos dun sa tupad na yan. Ano ba yung tupad na yun? Yung tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged, displaced workers. At yung pong figure na binanggit kong 5.183 billion pesos, this represents 92.22% of the total allocation for the project. And up to 936,865 workers ang napagsilbihan ho nito sa ilalim ng inisyatibong ito. At 918,191 of them already considered to have been paid. Mga beneficiaries na ito, nakatanggap na sila. Ito mga pakiusap naman natin sa mga critics. Itong titingnan nyo rin. Kasi palagay ko hindi nyo alam ito eh. Otherwise, palagay ko titikom naman ang bibig nyo at papapurihan nyo naman yung ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. O kagaya nitong si Secretary Mark Villar. Itong bill, marami na naman siyang binibida sa atin. Alam niyo ba dyan sa neighboring towns ng Zamboanga del Norte, meron silang bagong binuksan for public use na isang malawak na tulay, wider bridge. At yung pong widening works ay pinatutupad na ngayon upang matapos itong Kanawan Bridge. Ito ay nasa Sindangan, Liloy Road, dyan po sa Barangay Kanawan ng Salug Town. At ito po ay 4 na lane bridge ha. At sabi ni Secretary Villar, this will help ease
congestion and improve the delivery of goods and services for the locals in the area. Eh since na luwagan na yan at may ilaw pa, well lighted do ito ha. So ibig sabihin, you're safe in using that road. At the same time, edi sa halip na kung saan pa kayo daraan, iikot pa kayo. Eh ito, may bridge na, you'll just cross it. So, yung mga motorista na galing sa eastern side ng Zamboanga del Norte, papunta sa western side ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, o di may madadaanan na. Yun ang kagandahan. At meron pa nga binabalita sa Secretary Villar. Ito daw, ayaw ko kung narinig niyo na itong Kaingrian Falls sa Ilocos Norte. Pinupuntahan daw ito ng mga turista. At dahil may bagong kalsada silang ginawa doon, yung access road, maraming improvement na ginawa doon sa access road na yon. Kaya yung mga pumupunta ron na mga turista, whether local or yung mga galing sa ibang bansa, ginhawa. Sapagkat dahil nga doon sa ginawang access road, mas mabilis kayo makakarating, mas ligtas pa kayo. Kasi you will cut travel time ng 1 oras mula doon sa town proper ng Burgos, Ilocos Norte, papuntang Kaingrian Falls sa Barangay Paayas in just 40 minutes. Natuklasan ho itong Kaingrian Falls na ito noong 1998. At ordinarily daw, ito'y dinudumog ng tao pag tag-ulan. Yun daw magandang panahon ng pag-visit. Kasi nga naman, kung umuulan, tapos may falls ka pa doon, pwede ka nang maligo. Diretso na. Teka muna, mukhang hindi na tayo nakapag-break. Pahinga muna tayo ng sandali. Balikan po natin ngayon. Okay, meron nung binabalita naman itong pinapahayag Secretary Maynard Guevara. Tatatandaan niyo yung nung pinagreakan ni Presidente, di ba, yung concessions agreement yan sa Manila Water. Di ba inutusan ni Presidente i-review yan, yung mga concession na yan. Sabi ko ni Secretary Guevara, meron na raw silang win-win deal para dun sa mga partido, dun sa mga involved dun sa concession agreement na yun between the government and the water concessionaires. At pinag-aaralan daw po nila yung kasunduan na yun at sila'y tapos na sila sa Manila Water, dito naman sila sa Maynilad. At meron daw sila mga babaguhin doon sa kasunduan na malaking improvement daw sa original. At tinatanggal na yung onerous provisions. Di ba? Marami na ng onerous provision doon. Pag-usapan na ho natin yun Kaya nag-react nga si Presidente noon, di ba? Kumbaga, masyadong dihado naman yung mga consumers. Katunayan, di ba, si Presidente nagbabala sa kanila. I-take over ng gobyerno yan pag hindi nyo inayos yan.
At sinabi niya pa, demand ko ng economic sabotage. Pero yun, 1997 pa ito ginawa. Madalit sabi, tingnan natin. Pag lumabas na ho yung bagong concession agreement, malalaman na natin kung ano ang malaking ipinagbago na binibida ni Secretary Maynard Guevara. Samantala ho, hindi ba napag-usapan ho natin ng Myanmar? Hindi ba nag-take over ho yung mga military doon? Itong si Aung San Suu Kyi, 15 taon itong kinulong ng mga militar kasi tagal nila silang namahala doon eh. Finally, bumalik sila sa demokrasya. Few years ago lang yun. Pero eto na naman sila. Kinulong na naman nila si Aung San Suu Kyi. Yung mga tao, mukhang hindi yung pumapayag. Kaya araw-araw nagrarally sila ron. Samantala, yung ating mga kababayan naman doon, mga 252 mga Pilipino, sabi ko na interesado naman silang umuwi na. Ito naman daw kahit walang kaugnayan doon sa nangyayari sa Myanmar, kundi dahil sa pandemic. Kaya sabi ko ni Secretary Teddy Boy Locsin, pina-finalize na nila yung chartered flight. At siguro sa Lunes, the day after Valentine's Day, makakauwi na itong mga ito. Sabi ko ng ambassador natin sa Myanmar na si Eduardo Kapunan Jr., doon na pala si Ed Kapunan. Siya na pala ambassador ng Myanmar, ng Pilipinas sa Myanmar. Ito naman daw pag-repatriate, walang kaugnayan dyan sa nagaganap na kaguluhan sa Myanmar. Di welcome natin itong mga 252, marami-rami rin naman to. Meanwhile, alam po ninyo yung mga iba't ibang bansa, they're in unison in condemning the detention of the leaders sa Myanmar. Kasi nagkaroon sila ng halalan. Pero ang sinasabi ng militar, hindi, fraudulent. Kaya kailangan mag-take over kami. Gusto ng United Nations, release niya yan. Pati nga ang ating si Secretary Teddy Boy Locsin, parang meron ding payag na gano'n. Palagay ko, hindi naman, alam nyo, sa isang bansa, pag yung sambayanan na nagkaisa, hindi uubra mga militar-militar yan. Mangyayari dyan, baka after a while, balik na uli sila sa dati. Samantala, alam niyo ba nanunudo ako ng impeachment trial ni dating Presidente Trump. Ewan ko, ako na-amuse sa mga napapanood kong mga komentaryo ng CNN, mga kung sino-sinong correspondents, mga anchor. Talagang hanggang ngayon, nanggigigil sila kay dating Presidente Trump. Kamping-kampi sila doon sa mga impeachment managers, yung mga prosecutor, parang yun ang mga prosecutor. At puring-puri nila yung presentasyon ng mga chilling videos of the insurrection noong January 6. Matagal ko na, dati naman muna natin napapanood yun Tapos, ito daw si dating Presidente Trump, nagre-react sa mga abogado niya. Kasi, kung ikukumpara mo daw sa presentasyon ng prosecution, maalayo, nagwawala daw yung kanya.
Ako naman, ang napakinggan ko, yung portion ng constitutionality. Tama ho mga sabi nung abogadong naririnig ko. Hindi ba yun ang nilinya na natin dito bago pa nag-impeachment. Meron na tayong posisyon doon eh. Sabi natin, unang-una, paano mo i-impeach yan? Hindi na nga presidente eh. Pero nakahabol. Na-impeach na. Kasi pag sinabi mong i-impeach, demanda mo pa lang. So, pag na-impeach na, itatrial mo na. Paano mo? Sino itatrial mo? Hindi na siya presidente. Supposed to be, ang itatrial mo, yung presidente. Kaya mo i-impeach siya kasi tatanggalin mo sa pwesto. Dumating na yung term eh. Pangalawa, yung impeachment dapat ang presiding officer doon ay Chief Justice ng Korte Suprema nila. Hindi ho eh. Ngayon ang presiding officer Democrat. Paano na yan? Kaya aswa eh. Sabi ko nga eh, ba't niyo ba gustong i-impeach? Ba't takot na takot kay Trump? Kasi sabi nila, hindi, kailangan daw he should be accountable for what he did, inciting the supporters to attack Congress. Yan mga linya ng mga managers because of his speech. Pero hindi ba, sinabi ko na sa inyo, pinakita ko sa inyo na hindi naman iba naman. Ang iba naman ang sinasabi niya. Yung mga nag-assault doon, talagang matagal na ho yung kinikim-kim nila yun. Matagal na yun, hindi ba? Nagre-react yung mga yan. Kasi, mga puti yung white superiority yung tinatawag. Yung pang nagre-react sa mga politiko, nagsama-sama na yun. Di ba sabi natin, gusto mong, kasi alam nyo, ang tingin ko dyan, ini-impeach nyo si Trump, you're only acknowledging and admitting na you're afraid of Mr. Trump. Kaya akala ko ba, sabi nyo, overwhelming na this is the worst president that your country ever had. Kung yan, ba't kayo matatakot at gusto nyo pang i-disqualify? Dapat nga, patakbuhin nyo para baka ranas na naman siya ng pagkatalo. Hindi po ba? Ang nagagalit yata si dating Presidente Trump. Hindi tayo nagkakamali Kasi, you remember ang linya ko noon, gusto nyo i-disqualify, di magpile kayo ng krimen, inciting to insurrection, meron din namang pag na-convict mo yon, meron disqualification to hold office. Mukhang yun ang nire-react ni dating Presidente Trump kasi in his defense, yung abogado, sinabi niya na unang-una nga, walang jurisdiction ng Senado kasi ang ini-impeach mo naman wala na sa pwesto. So, mali yung proseso nyo. Kasi nga, precisely, the purpose of impeachment is to remove a sitting president. Wala na nga, hindi na nga sitting president sabi ng abogado, yung pareho ng linya natin, di pailan nyo ng crime. Naku, yung pala ayaw ni dating Presidente Trump, kaya nagre-react, tinamaan ng magaling. Bakit gusto mo akong padimanda ng krimen? Ako naman, bilang abogado, sabi ko nga sa inyo, from the facts, ma-absuelto ito kasi proof beyond reasonable doubt. Kasi kung batay doon sa mga speech niya lang, yung speech niya mismo magiging ebidensya to show na hindi siya nag-incite. Di ba sabi niya?
peacefully and patriotically. Di ba? O paano mo sasabihin yun? Anyway, tingnan natin kung anong mangyayari. Si Presidente Biden naman, ang kanya namang linya, sabi niya, wala. I have a job to do. Mas matindi itong coronavirus na problema. 200,000 plus na namamatay na Amerikano, kaya kailangan dito nang asikasuhin ko. Alam niyo ba kung ba't walang mangyayari dun sa impeachment? Kasi ang kailangan nila 2/3 vote to convict Trump. Even assuming na mayroong jurisdiction, sa akin tingin wala. Pagpalagay na natin meron. Paano sila makakakuha ng 2/3 vote? Ang bumoto dun sa issue ng whether it's constitutional or not na meron silang jurisdiction, yung Senado, 56 as against 44. Tingnan niyo itong mga Amerikano, no? Yung pong 56, yung 6 doon ay Republican. So kung hindi sila bumoto pabor sa Democrats, sana tie 50-50. O di sana walang trial. Pero yung 6 na Republican, sumama dun sa Democrats at sinabi nila, hindi, meron tayong jurisdiction. Kaya, ang problema, yung 2/3 votes, they need at least 17 Republicans to go over the Democratic, or to go over the Democrat senators. 6 lang ang napunta sa kanila, di kulang pa sila ng 11. I don't think na yung 11 boboto ng conviction kasi from the very beginning ang aming position wala nga tayong jurisdiction ba't naman kami boboto ng conviction? Wala nga jurisdiction o hindi walang logic. Okay, wala rin mangyayari. Ang ginagawa nyo kay Mr. Trump, sa tingin ko, sa halip ninyo na pahinain, pinalalakas nyo lang. Gagamitin niya, you see, I've been acquitted. Patay na kayo dyan. Ay, nako. Anyway, problema niya na muna yan dahil dito sa amin, may problema rin kami rito. Alam nyo, meron nung teka muna, bago ko puntahan yung mga reaction doon sa Facebook. Yung nga palang Estados Unidos, balikan natin konti yung Estados Unidos. Meron nung silang commitment sa ngayon doon sa kanilang Secretary of National Defense na bago, si Lloyd Austin. Nire-reaffirm niya na talagang yung commitment nila sa Pilipinas, dahil yung pong Mutual Defense Treaty and Visiting Force Agreement, 70 years old na yun, sabi niya, patuloy na committed sila ron. Yun daw ang introductory phone call kay Secretary Delfin Lorenzana nitong counterpart niyang si Mr. Austin. At sa ngayon po naman sa pahayag ng Pentagon Press Secretary na si John Kirby, marami daw sila na pag-usapan with Secretary Lorenzana at kinikilala nila yung kahalagahan na ituloy yung Armed Forces of the Philippines agreement dun po sa Amerikano. At kinikilala rin nila na kailangan yung kakayahan ng Armed Forces of the Philippines ay mapalakas. At kailangan talaga magkaroon sila ng mga bilateral security cooperation activities. Pinag-usapan din po nila yung regional security. Lalong-lalo na yung South China Sea. Yung counter-terrorism, yung maritime security. At talagang kinikilala nila na mahalaga na i-uphold natin ang international rules. Kasama na yung 2000 Arbitral Tribunal ruling. Ito namang ano bang issue pa dito tungkol sa arbitral ruling? Sabi ni Secretary Lorenzana, hindi ba
napag-usapan natin na yung China, nagpalabas ho sila ng batas na pwede nilang paputukan yung mga pumapasok na barko, mga boats dun sa kanilang teritoryo na kiniklaim na kanila. Na kiniklaim din natin na atin at kiniklaim pa rin ng iba na kanila. Madali sabi, maraming claimants. At sangayon naman kay Secretary Delfin Lonsana, alam nyo yung batas na yung ginagawa nyo. Abay, binubuksan nyo lamang na magkaroon tayo ng talagang posibilidad na magkakalabanan tayo rito. Kasi yung batas nila sinasabing take all necessary measures including the use of weapons when national sovereignty, sovereign rights, jurisdictions are being illegally infringed. O, meron nyo yun. Ibig sabihin, sila magdi-decide. Pag may pumasok na barko doon, o boat, whatever, pag sabihin nila, you are infringing on our sovereign rights at ang aming jurisdiction, kaya papaputukan namin kayo. Kaya yung ating AFP Chief Staff, sabi niya, patadagdagan ko ng mga Coast Guard doon para, hindi dahil para labanan kayo, kundi para pangalagaan naman ang kaligtasan ng aming mga mangingisda roon. Kaya sabi ni Secretary rin sana, pwede pa rin kayo mga mangisda doon kahit na mayroong bagong batas na yan. Ako naman, hindi ko ba sabi ko sa inyo, baka naman na lang yan. Pakitang tao lang yan. I don't think na tutuloy nila yan. Alam nyo, mahirap magsimula ng giyera. Kasi yung giyera ngayon ay nuclear eh. Hindi mo po pwede yung tayong lahat ang siguradong mabubura dito sa balat ng lupa pag nagkaroon ng nuclear war. Samantala, sabi ni Secretary Teddy Boy Locsin, hindi ko ito ipoprotesta yung tungkol sa Chinese Coast Guard na batas sa United Nations. Kasi sabi niya, bubuksan ko lang yan mamaya. Yung arbitral ruling na pabor na sa atin, kung ano pang mangyari. Pero sabi naman itong yung brand nating dating Justice Antonio Carpio, aba hindi naman maapektuhan ang arbitral ruling dyan. Sabi niya, kasi yung arbitral ruling, nandyan na yan. Ang ginagawa natin, gusto nating ipatupad yung batas sa UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea. Kasi meron ng mga batas ng pang-internasyonal pagdating sa mga karagatan. Yun ang magiging basis natin. Dahil sabi naman sa ruling, meron tayong exclusive economic zone. Kaya dapat ang China, hindi tayo pa pwedeng pigilan na exploit natin yung ating natural resources. Kaya sabi ni Justice Carpio, it's only China that is saying that they can use their domestic law in the exclusive economic zone of other countries. Pati ito naman si Ontiveros, ito, gusto rin maging politically relevant. Alam mo naman dyan, Senadora Ontiveros naman Sabi niya, take China's Coast Guard law seriously. Ano bang gusto mo ng seriously? Nagprotesta na nga tayo Sabi niya, paulit-ulit na lang bang ibabaliwala mga banta ng China? Bakit? Sino man nagsabing binabaliwala natin? Wala naman nagsasabing binabaliwala. Nagprotesta nga tayo Kung baga, marunong tayong gumalaw, nagbabala-balaan silang tayo. Gusto niya naman, gusto niyo kagad sulong mga kapatid. Sus Maria Josep, relax lang kayo. Sabi ni Teddy Boy Locsin. Pero sabi niya, pag yung bagong batas ng China patutupad nila at papaputukan nila yung mga
boats natin, mga foreign bearers yan sa mga sinasabi lang kanila, ibang usapan yan, ha? Sabi niya. Pag meron ganyang incident, sabi niya, there will be more than just a protest. Ano kaya yun? Si Teddy Boy. Anyway, puntahan natin yung mga reaksyon. Ano ito? Sec Panelo, upakan niyo po din yung Congressman Michael Aglipay kasi tinigil na yung investigation sa 9 billion na utang ng ABS-CBN. Bakit ganon? Ano ba yung utang na yan? Alam nyo, pinadala na ni Presidente Duterte yung kaugnay dyan sa ombudsman na di umanong merong utang yung ABS-CBN. Hayaan na lang natin ng ombudsman. Ay, meron nga pala, ngayon may naalala ako eh. Lately pala, hindi ko natin napapansin, ilang araw na ho tayo hindi nag-coat, blazer, naka-long sleeve lang tayo. Hindi natin napapansin, yung palang dibdib natin, para tayo si Presidente Duterte, na nagbubukas. At lumalabas yung ating kwintas na may krus. Meron nung nagpadala sa akin ng komentaryo ng isang viewer. Sabi raw sa demonyo daw. Sa demonyo daw itong suot kong ito. Nagre-react siya. Alam mo, sagot ko, ibig sabihin, kung nagre-react siya sa krus, siya yung sa demonyo. Kasi yung demonyo takot sa krus eh. Hindi ko ba? Baliktad yata. Ikaw talaga, wala ka nang masabi. Kung ano-ano na lang. Anyway, ito naman nung isa, nagtatanong lang po ako, bakit ang SAP namin hindi pa binigay dito sa Buna Serca, Indang, Cavite? Sabi ng namamahala dito, walang Pasko, ibibigay 2021 na po. Hanggang ngayon, wala pa. Alam po nyo, yun nirefer natin kay Secretary Rolly Bautista. Ayawan ko kung meron na ba itong sulat? O meron na-email na ba natin? Nasagot ba natin to sa email? Kasi on regular dyan, kailangan talaga kung yung pangalan nyo nasa listahan, walang problema. Kasi si Secretary Bautista, patitingnan dahil nagbanggit kayo ng lugar, titingnan niya yan. Pero tinitingnan ko, wala kayong telepono. So, pinadala na ho natin siya ng mensahe na kung pa pwede, dun ho sa ating email address, padalahan tayo. Kaya Edsel Guevara Tanaelo, pwede ba email mo kami dito sa ocplc@neb@gmail.com. Pwede ba natin i-flash mo nga yan para yung ating mga viewers makikita ho ninyo yung kung meron kayong reklamo, meron kayong concern, meron kayong request, yan. Diyan nyo ipadala sa amin para masagot kagad namin. Ano naman tong isa? Si Sudang Canaria. Good PM sir, dumating ang bill ko. Kahapon, bale 10,065 pesos. Alam naman nila na pandemic, tapos may patay pa sa amin. Pinutulang kami agad dito ng mga yan. Diyan sa Makati, C5, ayaw nila ikabit. Madali sabi sa sa electricity ito. Teka, hindi ba meron ng circular dyan na hindi ka basta puputulan? Dapat, huwag nyo naman puputulan. O lalong-lalo na kagaya na sinasabi niya, meron pang patay, meron pa. Ang Meralco, Mike Toledo,
Pakisabi mo naman kay MVP. Yun namang mga mahihirap, huwag nating pahirapan. Hindi po ba? Ano naman to? We don't like Lenny as president. 57,945 have signed. Let's get to 75,000. Parang nabanggit na natin to kasi meron mo kasing nagpalabas na Lenny for President movement. Si BP Lenny ho ba? Meron namang kontra movement. Yung we want Lenny to retire. At yung pumirma ho doon, 57,945 na. Lumampas doon sa target. Sabi naman doon sa hindi, gawin pa natin 75,000. Reklamo na nga sa atin si BP Lenny. Bakit naman daw pinupulaan ko pa siya o binabanatan? Hindi naman kita binabanatan eh. Sinasagot ko lang yung mga birada mo kasi kung mali naman, hindi siyempre kailangan paalam natin sa'yo. Ano pa yun? Ang dami palang mga komentaryo dyan hatid namin sa asawa, magulang na, ito naman ho yung yung sa angkas. Binago na natin ang posisyon natin yan. Actually, hindi naman binago, hindi niya lang masyadong naintindihan sinabi ko. Yung pinakadulo ng aking mungkahi, hindi masabi ko, ang katotohanan niyan, talagang kailangan natin police visibility. Mas maraming police, less ang crime. Kasi kahit na ipagbawal natin yung pag-angkas, yung mga riding in tandem, gagawin pa rin nila. Kung wala namang police sa vicinity, sino man pipigil sa kanila? Hindi po ba? Pero tama kayo, yung mga bumibili ng mga motorsiklo, angkas yung mga asawa nila, yung kanilang mga anak, para nga naman makaka-menos na sa pamasahe. Tama ko kayo dyan. Kaya babaguhin natin yung, ito na talaga ang mungkahin natin. Gusto nyo mawala yung riding in tandem? 1, increase the number of policemen. Number 2, increase the police visibility. Marami ka naman mga police, kung di naman lumala ka dyan. Number 3, kailangan meron din kayo riding in tandem. Ginawa nyo na yan eh. Umiikot. Naghahanap ng riding in tandem. Number 4, kailangan meron tayong, gaya natin si Presidente Duterte nung mayor pa siya, yung mga major thoroughfares, meron nung CCTV. Kaya madaling ma-monitor natin. Kailangan meron tayong central. May center tayo ng CCTV. Sa Maynila, Quezon City, Metro Manila. Yung kanya-kanya, malalaman mo doon makikita mo nasa big screen Kikita mo doon. Pag may nakita ka doon, halimbawa, may nakita kang riding in tandem, di pwede mo na sabihin mo, yung istasyon ng ganito, i-monitor mo nga yan, may nakita kami ritong riding in tandem, sundan nyo nga yan, baka yan may papatayin pa. Yun. Kaya kailangan may CCTV. Number 5, kailangan may mga checkpoints. Para pag merong mga riding in tandem na pareho lalaki, yun, di-check nyo. Ginawa na dati yan Kaya lang, parang kuminsan hindi lang kuminsan, kadalasan tayo kasi mga Pilipino, ningas kugun tayo. Pag mainit, naku, nandiyan, kala mo, ang galing. After a while, wala na. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. So, paalala ko, bukas, linggo, pag yung mga magsisimba, magsasamba, pupunta sa mosque, mga Muslim, pairalin natin yung health protocols natin. Sundin po natin yung may mga naka-designated seats naman doon Tayo po ay sumunod. Siya nga pala, nakalimutan natin batiin itong si
William Gatchalian, nag-birthday ito nung Webes eh. Binigyan siya ng surprise dinner ng kanyang mga kaibigan. Tuwan-tuwa naman. Oh, happy birthday ah. Ano, natutuwa ako rito kasi yung mga anak niya, mabait. Yung tatlo niyang anak, puro mga public servants. Yung isa, negosyante si Kenneth. Pero si Rex, si Wesley, saka si Sherwin, talagang mga role models na yun. Yung isa, mayor. Yung isa naman, kongresista. Yung isa, senador. Kaya okay, kaya maligaya itong si William Gatchalian. Wow. Belated happy birthday, ah. Anyway, pansamantala po, nagpapaalam ang inyong lingkod. Bukas alauna ulit tayo dahil Sunday, 1 to 3. 1 to 2. At nasa PTV4 din po tayo, maliban pa sa Facebook. Magsuot po tayo ng ating mga face mask at face shield. Tayo po ay mag-observe ng social distancing of 2 meters or 6 feet. And let's wash our hands frequently and thoroughly with soap and water for 20 seconds. And syempre, huwag niyo kong kakalimutan. Alam niyo, nung Webes, itong si Mayor Kion ng Lawag, ito, lumapit po sa akin. Sabi niya, Sek, bakit wala kang tiyan? Sabi ko, bakit? Pero kasi siya parang malaki na yung kanya. Hindi, ako, alam mo yan, sa exercise yan eh. Tuwing umaga, nag-exercise ako. Tapos, mga gulay lang kinakain ko, isda, birang karne, maraming tubig. Talaga? Sabi ko, yun lang ang gawin mo. So yun din ang gawin nyo. Eat a lot of nutritious food, sleep early, and at least 8 hours a day, exercise, minom na maraming tubig para meron kayong pandagdag na pananggalang sa coronavirus. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan po tayo. And I love you all.